Hello, good morning everyone. Panibagong series ng ating vlog. Grabing alikabok. Abot tayo ng ulan kagabi. Yung kapote natin nasira dahil sa lakas ng takbo natin kagabi nakahapon. Hindi kinaya ang 100 per kilometer. Lumabas. Huh? Ang aming purok, katanubungan, yung mga compound ng mga Bostria family. Ayan, may mga goat dito. Maganda ng mga anak. Ito yung goat na binili sa akin nun. Ginawang bulugan. Ito yung bakuran ng bahay. May mga panaim din sila dyan, mga halaman. Pag namumulaklak yung mga halaman nila, maganda ring pagmasdan. What's that for? Say hi to everyone. Hi! Abo lang ay mag-ihaw kami ng kilawin kambing. Alright. Raw goat. Ano unay? Hello. Ayan guys, katay sila ng kambing. Parang tradition sa amin na pag umuwi ng probinsya, parang napakasarap ng feeling na may nakakatay na kambing pag umuwi. So ayun, isang buong kambing para sa ekonomiya. Adobo karnina ya. Do mga talaga no kalakyan mo. Ano na po? Ha? Yeah. Happy. Yan. Pangamaan. Mukbang muna. Mukbang, ayan. May ulam silang me-me.
Kaya nga yung Sige po na. Mime. Habang nag-vlog, picture naman. Say hi! 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 Bebe! Ayan, ayan! 1, 2, go. Nakatalig. Tinda. Dongke? Naputong diwa ko man. Muray na. Muray na po. Ano? Nung talaga na, natamroy siguro ko na gagay. Iya pa nagluto talaga? Wala ba? Taga pwede na nagagisa. Hindi na naman ganon. Sila nag-kulbat. Nakasanayan na rin mo. Ganyan. Pero pala, kilawan. Nangalay tayo ba? Nangalay tayo ba? Nangalay tayo ba? Hey everyone. Ganito ang tradisyon dito sa amin. Pag nagkakatay ka ng kambing, ito, gathering. Tagay-tagay. So, kain tayo. Tagay-tagay. Kali nagkakamikin ng alam. Yung 15 years, iba na, 5 years. Iinol. Mawasan mo yung magsaswa. Wow! Tayo na dinanon na kapon, inipa amin na iyay. Amin, kaya nagpipintasan, nagiyayan din. Naging ka na yung mansion ni Jenny, kuya? Wala sa plat. Dajay octagon na dyan ay. Trabote ko. Bato. Diba tati... Hansa na dyan. Anang kasama si Jenny. Nga nakasakop pa. Buka na binsyo na dyan. Yan na ni binsyo. Na dyan. Dajay mansion ni Jenny, dajay takto ka pa rin. Naalab na yun sa security nga ito nga kasla yiro ti kuana Pader na. so Arami doon dala ito nga ko. 5 star. balin siguro Sino dahil sa kiriro nga kunada no ayala kan bilyar mo ti kasla makan kwati dagita dahil sa kano. At pupunta tayo sa bukid. Ating yung mga alagang baka. Kinalakihang lugar kung saan ako lumaki. Ito, ang daming baka oh. Andito tayo ngayon sa bukid ng aking airpods ng mga panahon na siya ay nabubuhay pa. Ayan, ito yung may bukid. Ayan, yung may bakod. Ayan, sa kanya yan. Ayan, ang daming baka ngayon dyan. Yun yung ating bodega nung pinagawa natin yan.
Nung panahon pang si AirPods ang nagsasaka dyan, bata pa ako nun. Yan ako natuto ng kung paano magbanat ng buto. Yan ako natutong mag-araro gamit ang kalabaw, na kahit na maghapon na umuulan, nandyan ako para magbanat ng buto. At ang sarap naman ng feeling na sa ganong edad ko noon, natuto na akong magbanat ng buto. Diyan ako natuto sa bukid na yan. Tinuruan ako ng aking AirPods, mga discarding buhay bukid. Kaya marami akong natutunan sa bukid na yan. At yung pinatayo nating kamalig, kumbaga, lagayan ng palay yan. Kasi tuwing nag-aani, nung wala pa yan, mano-mano talagang dinadala dun sa bahay. Medyo mahirap ang daan, talagang gagapang ka sa pilapil para lang maitakbo mo o madala mo yung mga persako ng mga palay. Kaya naisipan nating magpatayo dyan para sa tatay ko nun. At hanggang ngayon, napapakinabangan pa naman ng aking utol. Dyan pa rin naglalagay ng mga naani niyang mga palay, dahil siya na ngayon ang nagsasaka dyan sa bukid. Tuwing umuwi ako dito, gusto kong pumupunta sa lugar na to dahil feeling ko pag nandito ako, nare-recharge ako. Dito napupunuan nung kulang sa buhay ko pag nasa syudad ako. Kaya tuwing uwi ko, hindi ko nakakalimutang pumasyal dito, magmuni-muni, mag-isip-isip, at alalahanin ang mga bagay na pinagsamahan namin ng aking AirPods. Kaya ayun, masayang kahit mag-isa ka lang o ako na pumupunta rito, masarap pa rin sa pakiramdam. Kahit si AirPods kasi nung panahong nabubuhay pa siya, meron siyang pinatayong kubo doon malapit sa may bodega, doon sa may mga puno. Tuwing tanghali, pumupunta siya doon siya natutulog, papalipas oras. May dalang speaker yon at nagpapatugtog mag-isa. Uwi yun pagka nagugutom na, kahit lipas na ng tanghalian, minsan alas 2, alas 3, gano'n na siya umuwi para lang mananghalian. Sanay na rin talaga siya dyan at yan ang hinahanap-hanap ng kanyang katawan nung panahong buhay pa siya. Kaya hindi ko rin nakikalimutan yung ganong pakiramdam niya dito. So paano, uwi na tayo dahil medyo madilim na at kailangan pa nating magligpit-ligpit ng mga gamit sa bahay. Bye.